Binigyang diin ni Atty. Jamie Bondoc na handa silang tumalima sa anumang kahilingan ng gobyerno at magsumite ng formal na sagot kaugnay ng kinakaharap na isyu ni Senator Bato de la Rosa. Gayunman, nilinaw ni Bondoc na sila ni Atty. Israelito Torion ay walang anumang impormasyon hinggil sa lokasyon at kalagayan ng senador. Nag-ugat ang pahayag ni Bondoc matapos sabihin ni Justice Secretary Frederick Vida na susulat ang ahensya sa kanya upang hilingin ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Senator Bato. Samantala, kinontra rin ni Bondoc ang pahayag ng National Bureau of Investigation o NBI na armado at mapanganib umano ang kanyang kliyente. Ayon kay Atty. Jimmy Bondoc, walang matibay na ebidensya na magpapatunay sa alegasyon ng NBI. Taliwasan niya ito sa ilang paglalarawan ng media dahil kilala umano niya ang senador bilang officer at gentleman. Sinabi rin ni Atty. Bondoc na sadya nilang iniiwasang malaman ang lokasyon ng kanilang kliyente upang magampanan nila ang kanilang tungkulin bilang mga abogado nang walang impluwensya ng politika at mas makapag-focus sa legal na aspeto ng kaso. Nirerespeto naman ni Bondoc ang pamahalaan at tiniyak ang patuloy nilang pakikipagtulungan habang hinihintay ang magiging paglilinaw ng Korte Suprema sa mga usaping legal na kaugnay ng kaso ni Senator Bato. Matatandang umalis si Senator Bato sa Senado noong May 14, isang araw matapos ang naiulat na insidente ng putukan noong May 13. Nangyari ito sa kabila ng pagkakalagay sa senador sa ilalim ng protective custody. Nauna na ring iginit ng kampo ng depensa na handa si De La Rosa na humarap sa namang legal na proseso basta manggagaling sa isang lokal na hukuman sa Pilipinas ang warrant. Ito'y kaugnay ng inilabas na warrant ng International Criminal Court laban sa kanya dahil sa crimes against humanity. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Kinundena ni dating Congressman Mike Defensor ang isinampang plunder at bribery complaints ng ombudsman laban kay Senator Rodante Marcoleta. Kaugnay ito sa umano'y 75 million pesos campaign donations noong 2025, kung saan kabilang si Defensor at dalawa pang individual sa mga inireklamong campaign donors. Ayon kay Defensor, wala siyang hininging kapalit sa kanyang donasyon. Hindi ko alam paano nila nagawa yung pilipit na yun, na yung contribution naging plunder. Wala ka namang kapalit na hinihingi, hindi naman nakaw. Hindi pera ng gobyerno yun na ninakaw. At yung indirect bribery nga, wala ka namang kapalit na hinihingi. Pabiro pang sagot ni Defensor. Sabi ko nga kung meron man akong hininging bagay kay Senator Marcoleta, yung pagkain ko ng hopya doon sa kanyang opisina. Pero bukod doon, hindi ko makita talaga paano nilang nadikit-dikit yung kwentong yun at ilabas ang plunder laban kay Senator Marcoleta na yun, nadamay din kami. Duda ang dating mambabatas na may kaugnayan ng mga kasong kinakaharap nila sa pagiging aktibo nila sa panawagan ng investigasyon sa umano'y flood control scandal at sa usapin ng 18 ex-Marines. Mababatid na itinalaga bilang bagong vice chairpersons ng Senate Blue Ribbon Committee sina Senator Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada. Nauna nang sinabi ni Marcoleta na hindi siya mapapatahimik sa kabila ng banta ng pagpapakulong sa kanya at handa niyang sagutin ang mga reklamong isinampa laban sa kanya sa tamang forum. Ang nagiging modus operandi, pag nagsalita ka sa administrasyon, nagalit ka at nagsabi ka tungkol dito sa nangyaring korupsyon, kulong ka na. Sa kabila nito, naninindigan si Mike Defensor sa panawagan para sa pananagutan kaugnay ng umano'y malawakang korupsyon sa gobyerno. Sa ngayon, naharap sa precautionary hold departure order sina Senator Marcoleta, Defensor at dalawa pang individual. Ayon kay Defensor, wala naman siyang balak bumiyahe palabas ng bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Daniela Paulite, SMNI News. Affidavit dun sa i-file namin. So, andyan ngayon. Siguro ang masasabi ko lang, Bago tumulak patungong Japan nitong Martes, naglabas ng kanyang reaksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng kontrobersyal na pahayag ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos kaugnay ng alegasyong walang mangyayaring halalan sa 2028. Sir, statement of the Noel, your sister said that you wanted a no election scenario. I wanted a no election scenario. Allegedly, sir. Dinepensahan naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na laging sumusunod anya sa batas ang Pangulo, kabilang na ang mga umiiral na batas kaugnay ng halalan sa 2028. Unang-una, ang Pangulo, yung pa natin sinabi, lagi yan sumusunod sa batas. Due process, kung ano man ang tungkol sa batas, hindi yan lumalabag sa batas. Meron tayong batas patungkol sa susunod na eleksyon, 2028. So,
Nakakasiguro tayo na ang Pangulo ay susunod sa batas. Naniniwala rin ang palace official na may ibang motibo sa likod ng pagpapalutang ng issue. Layon umano nitong takpan ang mas matitinding usapin sa bansa ngayon, partikular na ang nalalapit na impeachment trial at ang naganap na kaguluhan sa Senado. Sa ating tingin, sa ating pagkakaintindi rito, ito ay para matakpan, matabunan ang totoong issue. Nalalapit na po yung impeachment trial. So alam naman natin kung ano yung gusto ni Senator Amy pagdating sa impeachment trial. Wala pang ang trial pero para meron na siyang judgment. And at the same time, para mapagtakpan kung ano nangyari talaga sa Senado. Diversionary tactic. The way I see it, yes, oo, diversionary tactic. Samantala, maliban sa palasyo, nagkaisa rin ang mga senador sa pagbasura sa naturang issue. Sa magkakahiwalay na pahayag ng liderato at mga miyembro ng Senado, tiniyak nilang walang anumang plano o paghahanda para sa no-L scenario o charter change para sa term extension. Iginiit ng mga mambabatas na tuloy ang halalan sa 2028 at hindi papayagan ng institusyon ang anumang hakbang na lalabag sa konstitusyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Ina Mortel, SMNA News. Sa likod ng world-class na serbisyo ng Adora Magic City cruise ship na nakabase sa Shanghai, China, makikita ang malaking ambag ng mga Pilipino. Mula sa food and beverage, housekeeping, medical services, hanggang sa iba't ibang pangunahing departamento ng barko. Pansin-pansin ang presensya ng mga Pinoy na patuloy na nagbibigay ng dekalibreng serbisyo sa mga pasahero mula sa iba't ibang panig ng mundo. Particularly with this vessel, I think majority are Filipinos, di ba? Kung di ako nagkakamali, mga about 68% are Filipinos. Doon natin nakikita kung gaano kagaling at kasipag ang mga Pilipino, di ba? Talagang in terms of service sa restaurants, lahat. Talagang makikita mo na sobrang angat na angat sila. Ayon kay Edward de los Santos Jr., restaurant manager ng Adora Magic City, hindi lamang rank and file positions ang hawak ng mga Pilipino, kundi maging mga managerial at leadership roles sa barko. We are actually leading most of the operation. Actually sa hotel department, the restaurant, of course, ako nandito na, executive chef. Yung mga people working doing the work, the assistant na mga pinaka-boss, sila yung nandyan din. Marami tayong Pilipino dyan. Housekeeping, yung doctor natin, mga nurses natin, Filipinos. Kahit sa deck and engine, right? Maraming Pilipino dyan. Dahil sa kanilang sipag, dedikasyon at world-class na kakayahan, nananatiling mataas ang demand para sa mga Pilipino sa pandaigdigang cruise industry. Dagdag pa rito, bukas din ang industriya sa mga kabataang nangangarap magkaroon ng matagumpay na karera sa dagat. When it comes to competency, we are world-class. And we already shown that from the past years. Nagbigay rin ng mensahe ang mga Pilipinong crew members para sa mga susunod na henerasyon ng seafarers. Mag-aral na mabuti at pag nandito na, work hard and discipline, attitude, and meron ka dapat goals. Kung wala kang goals, hindi ka masasucceed. Discipline, attitude. Hindi lahat nakukuha sa step 1. Lagi may step 1, step 2, step 3. Kumbaga, learn on the process. Every day is a learning. So, push lang sa pangarap. Walang madali. Lahat nagsisimula sa mahirap. Then, every day we will learn from that one. Personal na nasaksihan ng mga estudyante ng Worldwide Maritime Hospitality and Training Institute o WMHTI sa kanilang cruise immersion program ang operasyon ng isang world-class cruise ship at nakilala ang mga Pilipinong matagumpay na sa industriya. I can assure you with this first batch, 100% yan, makakasampa sila sa cruise line. Mula dito sa Adora Magic City, ako po si Jason Rubrico, SMNA News.